Naku po mga kababayan, pati nga po itong si Attorney Harry Roque ay napakomment na nga rin at na-excite dito nga po sa nangyayari sa loob ng Malacanang. Excited siya na baka daw si VP Sara na ang magiging presidente ng Pilipinas. Nako, ano kaya masasabi dito ni Auntie Claire sa pahayag ni ni Attorney Harry Roque dahil nga sa mga kumakalat ngayon na mga impormasyon patungkol sa Malacanang na bakit ang tagal lumabas ni PBBM. Halos isang linggo na daw mga kababayan hinahanap ng mga netizen. Bakit ayaw man lang daw mag-live para sure o di kaya 'di ba sa RTBM naman mga kababayan lagi naman yan may live dyan, 'di ba? Live broadcast. Pakita nyo naman si PBBM. Yun yung mga hinahanap ngayon ng mga netizen. Kaya trending ito ngayon. Kaya itong si Attorney Harry Roque ay hinahanap na rin si PBBM. Dahil nga may kumakalat na matindi daw ang kalagayan ngayon ni PBBM. Lalo na yung binanggit ng isang reporter na mayroon daw isang doktor na nagbalita sa kanya na malubha daw ang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon daw sa kanyang source na galing daw sa St. Luke's, di natin alam mga kababayan kung nagsasabi din ng totoo yung reporter, pero matapang siya, no? Talagang sa kanyang source daw, isang doktor daw ang nagsalita at hindi niya daw pinangalanan kung sinong doktor ito. So ngayon naman pag-usapan natin, pakinggan niyo ang pahayag ni Attorney Harry Roque patungkol dito sa kalagayan ni PBBM. Hala ka mga kababayan, na-excite si Attorney Harry Roque na maging presidente agad daw si VP Sara Duterte. Nako, magagalit na naman sa inyo ang mga loyalista dito, Attorney Harry Roque. Ito na po, panoorin natin mga kababayan. Nako, ano ba? Paggayaw ko ba kayo na biglang na-excite tapos biglang, oops, nakita nyo ba yung post ni Lorraine Badoy? Of course, I'm referring do sa kumakalat na galing di umano sa St. Luke's na nagsasabi kung ano talaga ang tunay na karamdaman ni Junior. At Hala ka. nakasaad doon na bukod pa, o bagamat inamin nga nila yung inanunsyo ng sakit na ano bang tawag doon? Sandali nga, ano bang tawag doon? Yung circumvent ng circumvent. Nakalagay doon na meron pa raw surgical intervention. Well, inamin naman kasi ng Malacanang na ang sakit ay diverticulitis. Sabi nga nila kasi divert ang pondo ng gobyerno. Kaya diverticulitis, hindi po. Ay yan pala po ay isang gastrointestinal disease at iyan ay dahil infected o namamaga yung colon, yung pouches sa colon. Although talagang pilyo mga Pilipino, diverticulitis daw kasi dinadivert ang flood control, dinadivert ang PhilHealth funds. No? Pero sakit colon po yan. Nung isang minsan na tayo ay nag-spokes hour, ang nakita ko naman is itong gastrointestinal disease na ito ay pwedeng maging side effect ng cocaine use. Kaya nga sabi ko, well, posible lang naman. Hindi naman natin alam talaga kung ano talagang sakit niya at hindi natin masasabi talaga na ito talaga ay dahil sa cocaine use. Pero nung nakita ko yung di umano na sabi naman ni Lorraine Bado, hindi totoo, di umano na bukod pa doon sa diverticulitis, eh merong recommended na surgical intervention at sinasabi nung that base doon sa sinasabi na merong surgical intervention, eh tinignan ko ang ChatGPT, ang pa sinasabi, malala daw ito at it is life-threatening dahil pwedeng magkaroon ng sepsis, no? Well, kaya naman, God, Lord, forgive us. Pero syempre, na-excite naman tayo dahil hindi ko pinagdadasal talaga na may masamang mangyari kay Junior. Kasi yan po ay bawal sa mga Kristiyano na ipagdasal na magkaroon ng abirya ang iba. Pero kung yan naman talaga ay ginusto ng Panginoon at nangyari talaga, kaya naman nagka-excitement ng kaunti. Pero ngayon,
Ang sabi nga ni Dr. Lorraine Badoy, mukhang hindi totoo yan. Bakit? Kasi unang-una, striktong-strikto ang St. Luke's, no? Pagdating sa data privacy at dahil medical condition yan, hindi para ipaskil pa nila yan sa pintuan, no? So talagang ang nakapaskil lang sa pintuan ay yung pangalan ng doktor. At malalaman mo siguro kung anong sakit, depende kung sino yung doktor na yon na espesyalista. Ako po kasi, sususugan ko yung sinabi ni Lorraine Bato na hindi po pwedeng ilabas kung ano talagang kondisyones, lalong-lalo na sa pintuan lamang ng kwarto ng isang pasyente kasi lolo, lola, uncle, auntie, lahat po yan ako nag-alaga. At halos lahat ng kayamanan ng aking pamilya napunta sa ospital, no, Makati Medical in particular. Kasi dati naman, yung parang treasurer ng Makati Medical, kamag-anak din namin sa side ng maternal grandfather ko, no? Kaya doon kami nagpupunta dahil malaki rin yung diskwento. Pero sa totoo lang, ako talaga yung professional bantay ng lolo, lola, uncle, auntie. Ilan ba yung inalagaan ko dyan sa Makati Medical? Lolo, lola, auntie, mommy, 4, 5, uncle, dalawang uncle, 6, isang auntie, 7 ang inalagaan ko dyan. So talagang alam ko yung sistema. Ang nakalagay lang sa pinto ay pangalan ng doktor. So malalaman mo lang kung ano yung specialization ng doktor at hindi para ilagay yan sa pintuan. Pero ganun pa man, dahil alam naman natin na itong sakit niya ay itong tinatawag na diverticulitis, hindi po yan dahil nagda-divert ng flood control, hindi po yan dahil nagda-divert ng PhilHealth funds, kung hindi nagda-diverticulitis, yan ay sakit sa colon, at least nagkaroon tayo ng pagkakataon para intindihin kung ano pala yung sakit na yon. So yung inaamin nilang sakit ay infected, inflamed pouches in the colon. No? Anong po pwedeng mangyari? So, pwedeng mangyari na kapag inflame yan o namabaga, ay pwedeng magkaroon ng perforation or butas. No? At kapag nangyari yan, ay pwede talagang kumalat din yung infection. Dahil yung infection ay dahil nga daw sa namamaga, infection. So, pwedeng kumalat yan sa iba't ibang parte pa ng abdomen. So, in that sense, well, at least, dahil nga dito sa fake news na medical condition, at least nakapag-research tayo kung ano ba talaga yung diverticulitis. Nung una kasi, in-ignore ko yan. Basta sa akin, sapat na isang posibleng dahilan ng diverticulitis ay paggamit ng cocaine. Pero ano ba nalaman ko? Alam mo naman ako, hanggang ChatGPT lang ako. No? At sinasabi nga nila, pagdating sa medical condition, huwag kayo magre-rely sa ChatGPT. Iba pa rin ang pagpupunta sa doktor nang mabigay kayo ng tamang gamot. No? Ako naman po, ang dami kong sakit. Diabetes, high blood pressure, spine. Hindi ako ever nagpupunta sa ChatGPT para sa medical advice. Talaga nagpupunta ako sa specialista at hindi lang ordinaryong doktor. So anyway, at least nalaman natin na dahil inamin naman nila na diverticulitis yan, anong po pwede mangyari? Pwedeng kumalat yung infection. Pwede magkaroon ng butas. At kapag karoon ng butas, yun nga yung kinakailangan na magkaroon ng pag-oopera. Kinakailangan tanggalin yung bulok na portion ng colon o di kaya ay talagang puputulin yung colon na infected. At kapag nagkaroon na ng infection yan sa loob, pwedeng i-drain yung infection, no? So, anong mga possible pwedeng mangyari, no? Well, pwedeng magkaroon ng complete colonic obstruction, yung talagang hindi na siya makaka-EBS. Pwede pala yun. Talagang hindi maka-EBS. At kapag hindi maka-EBS, syempre, malapit ang nasa ano ka na niya, nasa waiting list na, no? Sa boarding area, no? Papunta kay San Pedro. Tapos, alam naman natin lahat na talagang iisa lang ang kidney niya. Dahil yung isang kidney niya, binigay niya sa ama niya na namatay dahil sa lupus, no? Yung palang kidney na yan, meron din isang stone. Hindi natin alam kung cancerous o hindi, pero hindi po pwedeng may mangyari pa dyan sa kaisa-isang kidney na yan. Otherwise, tigok. At saka syempre, meron din daw osteosclerosis, osteoporosis, higher surgical risk. Now, nung tinanong ko, ito ba ay life-threatening? Sabi naman nila, sabi ni ChatGPT, pwede. Pero kapag merong timely medical intervention naman at merong paggamit ng antibiotic, hindi naman dyan pwede maging deadly. So ngayon, humingi ako ng patawad sa Panginoon kasi nga, na-excite ako. Na-excite ako na baka dahil dun sa nakita ko nakapost na kondisyon niya at dun sa sinabi ng ChatGPT na kapag may kinakailangang surgical intervention, malala na talaga at pwede maging
deadly. Sorry po, na-excite lang ako kasi akala ko baka maging presidente na si BP Sara at matapos na ang kalbaryo ng Pilipinas. Kasi talaga naman po ako, ngayon nanggaling lang ako doon sa hearing ko sa asylum, no? Naku, 3 oras po yun na talaga namang nakakaawa na nangyayari sa Pilipinas, no? Na yung mga gaya ko, napipilitang mag-ibang bayan, maski di minsan, wala akong intensyon na mag-ibang bayan, kaya lang napilitan tayo manirahan sa malayo sa Pilipinas, pilot nyo man hindi naman sa wala akong pagkakataon. 2 beses ako nag-aral sa abroad, 2 beses ako nagturo sa abroad. Balik pa rin ako ng balik ng Pilipinas. So talagang masakit po sa akin na mawalay talaga sa aking inang bayan at mahiwalay sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Not to mention na siyempre wala akong hanap buhay ngayon kasi yung aking pagiging abogado, dyan lang naman sa Pilipinas sa ako abogado, hindi naman ako abogado dito except for ICC na wala naman ako ibang kliyente, no? So, talaga naman pong pasensya na kung kami na-excite kasi ako, personal, alam mo naman, pag may nangyari sa kanya, pwede na akong bumalik. Kasi alam ko naman na yung mga kaso na tanim kaso sa akin, hindi naman talaga yan tatayo pag nawala na siya dahil wala talagang ebidensya. Mantakin niyo po non-bailable human trafficking. Ang ebidensya lang nila, sinimahan ko si Cassie Ong para humingi na mas matagal na panahon magbayad ng pagkakautang sa PAGCOR dahil na-despalcohan sila. Tumawag ako, nag-text ako, kamusta na po yung application ng Lucky South 99 para sa renewal of passport, na renewal of license. In the first place, gawaing abogado lang po yun. Kaya ka nga kumukuha ng abogado para sigurado na lahat ng operation mo ay legal. Pero yun ang naging dahilan. Yan lang po talaga naging dahilan na sinasabi nila na ako daw ay gumawa ng non-bailable offense of qualified human trafficking. Kaya nga po, na-excite ako dahil ibig sabihin yan, kung may mangyari sa kanya, pwede na ako makauwi. Dahil wala na po talagang gagamit ng batas para sa data para ako'y patahimikin. Well, kahit ano naman ang gawin nila, kahit ano pa isang panila, di naman ako tumatahimik. Dahil ako talaga naniniwala ako na kinakailangan pagdiskursuhan natin kung bakit salot sa ating mga buhay ang Marcos administration. At tingin ko naman, dahil lahat tayo nahihirapan sa pamumuhay natin sa Pilipinas ngayon, napakataas ang presyo ng bilihin, napakatindi ng problema sa korupsyon sa panahon na naghihirap tayo, no? At siyempre, importante na pag-usapan natin itong mga problemang ito at sabihin na meron namang alternatibo. At yung alternatibong yan ay si Inday Sara Duterte dahil siya naman talaga ang pumili din kay Inday Sara Duterte para maging kapartner niya para maging vice-presidente. Ano ba trabaho ng vice-presidente? Di ba ho kapag nawala na yung presidente, yung vice-presidente na. Hindi ko po alam kung nasaan ngayon si Inday Sara Duterte, pero may naririnig ako na baka umuwi na, no? Dapat naman umuwi siya dahil kapag siya ay may nangyari nga dyan kay Junior at wala siya dyan, abay, magiging acting president itong si Tito Soto dahil paano siya magiging presidente kung mawala nga ang presidente na wala naman siya sa Pilipinas. Well, pwede naman. Pwede siya manumpak before a consular official, pero I'm sure itong Tito Soto ay pagsasamantalahan din yung pagkakataon na maging acting president, although alam naman niya na hindi naman tatagal yung kanyang pagiging acting president dahil pag nakauwi na si Inday Sara Duterte, talagang siya na talaga ang magiging presidente kung may nangyari nga kay Junior. Pero ngayon po, bawal magdasal na may mangyaring masama laban kanino man. Kasama na po dyan si Marcos Jr. So, bagamat tayo ay talagang nagdarasal na sana magkaroon ng pagbabago sa ating liderato, nang sa ganun naman po, magkaroon tayo ng solusyon sa problema na walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, sa korupsyon, at syempre, isang tao na hindi tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman na ginagawa ni Marcos Jr., ang totoo niyan, only God can decide kung ano magiging kapalaran ni Marcos Jr. at wag natin po siyang pagdasal na tuluyan ang mawala sa daigdig nito dahil yan po ay hindi tama. Okay? So, pero tao rin po ako. Isa ako dun sa na-excite. Nung nalaman ko na nakita ko yan, bagamat fake news, nalaman ko na wow, baka malapit ng ang kanyang katapusan. No? Pero yun nga po, I ask the Lord for forgiveness. Tao lang po. Dahil siguro naman naintindihan nyo na hindi lang ako nawalay sa aking pamilya at sa mahal sa buhay. Siyempre po, dahil wala akong hanap buhay, napakahirap din ang aking katayuan ngayon dito sa isang napakamahal na lugar sa Europa. Abay, konti na lang po. I'm not kidding. Malapit na po akong
pumunta doon sa punto that I can be described as in poverty. Pero mabuti naman, talaga naman ako nagpapapayat din. So I guess I can afford to be in poverty somehow para lalo pa akong pumayat. No? Marami pa tayong kinakailangan ng mga kilos na mawala. Ang target po natin maging at least 70 kilos tayo. Ngayon po 86 kilos pa tayo. So malayo-layo pa yung aking goal. Pero ano po ha, nagsimula tayo, 110 kilos ako. Nung umalis po ako ng Pilipinas, 110 kilos. Kaya naman po, matagal, dahil dito sa 1 year, 4 months na wala ako sa Pilipinas, kahit papano, pumayat po tayo. Yan po naman ay dahil sa lungkot, dahil din sa pagtitipid, na konti lang talaga ang aking kinakain, at pag-exercise. So Lord, forgive us for being excited. I know it is not a Christian thing to do, pero siguro naman maintindihan ninyo, Panginoon, kung bakit na-exciting kami dahil hirap na po ang taong bayang Pilipino. At yan po ang dahilan kung bakit nang kumalat yan na may possibility nga na siya'y papunta na kung saan man siya pupunta at malapit na siyang husgahan sa mga ginawa niya sa mundong ito, maraming na-excite. Pero inaamin ko po, mali yan. And I'm sorry for having those negative thoughts na natuwa ako nung nalaman ko yan. I'm really sorry, Lord. I ask for your forgiveness. So kayo rin po, humingi na kayo ng patawad. Alam ko, ayaw niyo humingi ng patawad dahil talagang yan naman ang solusyon sa problema natin. Yan ang solusyon para matapos na ang ating kahirapan. Pero we are Christians. Sabi nga po nung sermon ng pastor last Sunday, no? Siyempre, anong dapat gawin habang tayo nag-aantay sa pagbalik ni Kristo, no? Sa kanyang paghuhusga? Well, kinakailangan, we must live holy lives. No? Kinakailangan, we should live a life patterned after the life of Christ. Sabi nga, pag sinampal ka sa isa, ibigay mo yung isa pa. So, mahirap pong maintindihan minsan yan, lalong-lalo na sa gaya ko na matindi na po ang paghihirap economically and emotionally dahil isang taon at apat na buwan na akong nawawalay sa aking pamilya at mga kaibigan at isang taon at 4 na buwan na rin ako walang hanap buhay. Pero we have to follow what the Bible says. We need to live holy lives. That is why we ask for forgiveness, for the happiness and the excitement that we felt nung akala natin may mangyayari na kay Marcos Jr. Pero magpapatuloy pa rin tayo ng dalangin, ha? Thine will be done. Siguro po kung ano yung leksyon na nais niyong matutunan ng mga Pilipino sa pagbibigay ng Marcos Part 2, natutunan na po namin. Hindi na dapat magpabudol muli. Kinakailangan maging kritikal sa mga desisyon, lalong-lalo na kung sinong magiging presidente. Kaya sa susunod na eleksyon, pero yan po ay sa susunod, kung may mangyari naman kay Junior bago magkaroon ng eleksyon, talagang wala naman pong choice. Miski ayaw ng mga pulahan at ng dilawan, si BP Sara na maging presidente, kung may mangyari kay Marcos Jr., yan naman po talagang talaga, no? Yan yung nakasulat sa ating saligang batas at wala kayong magagawa sa ayaw sa gusto nyo. Kung may mangyari talaga before 2028 elections, Inday Sara will take over. At kaya naman, hinalal din siya ng unprecedented na mga numero ng mga botante dahil alam natin na kayang-kaya ni Inday Sara yung trabaho. Kahit sino naman siguro can do a better job than this guy, no? Kasi nga, wala sa tamang pag-iisip at sabi ng kapatid niya na si Senator Amy Marcos, vangag kasi. Pero meanwhile, Lord, forgive us even as we pray, thine will be done. Dahil hirap na po ang sambayan ng Pilipino, hindi lang po si Harry Roque. Please, Lord, deliver us from evil. At alam po namin na ang taong gumagamit ng pinagbabawal na gamot, ang tao na kumikita sa korupsyon, that is the path of the wicked ones. Deliver us from evil. Deliver us from Marcos Jr. Yan na lang pong gawin nating panalangin, even as we ask forgiveness for the excitement that we felt nung akala nating matitigop na siya. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha. O nga pala po, ang aking panawagan kay BP Sara, sabi ng aking informante, talagang nagbilin itong si Marcos. Hindi gaya ng pagbibilin mo, BP Sara, na kapag pinatay ka, patayin din sila. Ang pinagbilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi ka magiging presidente. So maski siya ay kunin na ng Panginoon, at yan naman ay hindi ginusto ng kahit sino, at tayong Panginoon lang ang makakadecide, ang bilin niya, gawin ang lahat para wag ka maging presidente,
kasama na ang pagkukurkur sa iyo. Kaya mag-ingat ka kung nasaan ka man na VP Sara, talagang nagkaroon ng utos ang Marcos Jr., wag na wag gawing presidente si Inday Sara Duterte. At tayo naman, pagdasal natin na the Lord will accord divine protection kay VP Sara because sabi nga niya, no? Evil will not prevail as against the good in our midst. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana po you agree with me. Alam ko na, intindihan ko po talaga yung excitement. Pero mali po yan. We need to live holy lives. We need to follow the footsteps of Christ habang nag-aantay tayo ng pagbabalik ng ating Kristo. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito po inyong spokes ng bayan. Harry Roque nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Bye! So yun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito sa pahayag po na Attorney Harry Roque? Mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.